Sa 60 na iyon, hindi yun pwedeng maputol. Halimbawa, nag-fasting ka ng 5 days. Tapos kinabukasan, hindi ka nakapag-fasting. Balik ka naman sa umpisa. Sa 60 na iyon, hindi yun pwedeng maputol. Halimbawa, nag-fasting ka ng 5 days. Tapos kinabukasan, hindi ka nakapag-fasting. Balik ka naman sa umpisa. Babalik ka. Okay? Babalik ka ulit sa umpisa. So, ulitin mo yun. Ano pa yung iba? Iba, sa mga kababaihan, kapag dumating yung haid nila, yung buwan ng dalaw, sa babae lang naman, wala naman to sa lalaki. Diba? May haid ba yung lalaki? Okay. Kapag dumating yung haid ng babae, yung menstruation nila, masisira na yung kanilang fasting. Okay? So, bakit sabi mo, Ustad, mga lalaki naman kami dito, bakit pa sabihin yan? Siyempre kayo ay mayroong mga asawa, meron kayong mga anak, meron kayong mga kamag-anak na mga babae. Okay? Dahil sila, nahihiya silang magtanong sa iba. Mahihiya sila lalo pag hindi nila kamag-anak. So kayo, ang lalapitan nila. Tatanungin ka, baguhin mo sa Pilipinas. Ay, nagaling to sa ano ba? Sa Madina, sa Yanbor. Aral to. Tanungin natin ba? Okay? So, ilan yan sa mga muftarat, sa mga nakakasira ng pag-aayon. So, dito, tapos natin yung mga muftarat, mga nakakasira. Dito naman tayo sa mga kondisyon. Mga kondisyon ng pag-aayuno. Kailangan, sino yung dapat pwede mag-fasting? Kailangan, al-Islam. Ibig sabihin, Muslim. So kapag kafir, pwede siya mag-fasting pero wala siyang gantimpala sa Allah. Nagsama-sama lang sa iyo, hindi siya makakuha ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, may wastong gulang. Okay, kailangan akil balig na siya. Pangatlo, mayroong al-aqlo, ibig sabihin mayroong siyang tamang pag-isip. Hindi pwede yung majnun. Majnun, alam niyo yung majnun, di ba? Yun na yun. So hindi pwede mag-fasting. Pero may tafsil dito, mayroong tafsil, mayroong pagpapaliwanag about yan. Okay? Kasi yung iba, mayroong mga pagkakataon na yung iba, sumpong-sumpong lang yung pagkawala ng isip nila. Di ba mayroong ganon? Hindi siya inborn. Okay? Meron lang talagang dumating sa kanya yung sakit at dumarating sa kanya yung ganon. Okay? So may tafsil yan. So, pang-apat, kailangan muqim. Hindi siya musafir. Okay? So, big sabihin nun, obligado siya sa mga nag-i-stay. Pero sa mga naglalakbay, hindi siya obligado. Okay? So, ikaw pag naglalakbay ka, depende sa'yo kung mag-fasting ka o hindi. Okay? Walang problema, inshallah. Panglima, kailangan mayroong kudra. Ibig sabihin ng kudra, kailangan may lakas, malakas. So ano kabaligtaran ng may lakas? Hina, katulad ng sino mga mahina? Mayroong sakit, o kaya yung matatanda. Okay? Yung sakit na yun, yung malubhanan ng sakit niya. Okay? Kaya yung may sakit na hindi niya talaga kayang mag-fasting. Okay, sila, kailangan nilang, yung mga
hindi pa matanda, tapos may sakit, kailangan nilang bayaran yon kapag gumaling sila. Sa mga matatanda naman na hindi nila kaya mag-fasting, ang gagawin nila? Anong tawag doon? Feed? English. Pidya. Alhamdulillah. Pidya pala pidya. Fidya. Hindi pidya, ha? Fidya. Okay? Mali pa rin bro. English eh. Ika-anim na kondisyon at taharatu min al-hayd wal nifas. Kailangan yung paglinis mula sa hayd at nifas. Ang hayd, kailangan nakapaglinis muna yung babae. Okay? At alam niyo yung nifas? Ito yung sa mga may mga bagong panganak. So, kapag wala na siyang natapos na yung mudda, yung time ng nifas niya, usually mga 40 days, minimum siguro, no? Allah alam. Sa nifas, hindi sa nifas. Ang sa may menstruation, mga 3 to 7. 7. Allah alam. Okay? So yun. So kailangan maglinis muna yung mga may health, yung mayroong menstruation na babae, bago siya mag-fasting. Okay? Maalala ko, madagdag natin siguro para hindi natin makalimutan. Okay. Kanina, di ba, nabanggit natin yung about sa paglapit sa asawa. Ngayon, si Fulan, hindi natin mabanggit ng pangalan. Si Fulan, tumabi siya sa kanyang asawa. Okay? Yan nangyari. Ngayon, inabutan sila ng Fajr. Hindi pa sila nakaligo. Okay lang ba yun? Okay lang. Okay lang. Walang problema doon. Ginawa naman nila yun ng gabi eh. Ginawa nila yun before ng meeting ng Fajr. Okay? Ganyan din sa mga nag-aayuno, kapag hindi ka nakakain, diretso, pag-gising mo alas 8 na, hindi ka nakakain, patay, sabi mo, hindi ako nakapag-fasting. Depende yung sa'yo. Kung kaya mo, idiretso mo, walang problema. Okay? Idiretso mo. Kahit hindi ka nakakain. Nga lang, yung lakas mo ay hindi katulad ng lakas ng nakakain siyempre. Okay? Kaya sa sahur, sabi nabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka." Magsahur, sabi niya kayo, yung sahur, tawag nilang sahur o suhur, ay yung pagkain mo sa before na bukang liwayway. Fa inna fi as-sahuri baraka, dahil sabi niya sa sahur, ay mayroong baraka. Ano yung tinutukoy niyang baraka doon? Kabilang doon, siyempre, yung lakas mo sa pag-aayuno. Okay? Pangpito, an-niyatu fi as-sawm. Kailangan, kabilang sa kanyang kondisyon ay kailangan tayo ay mayroong intensyon. Ngayon, situational din. Halimbawa, before ka kumain, hindi ka na nakapag-intensyon. Talagang kumain ka na lang agad. O kaya sabihin natin, katulad kanina, yung naabutan ka na ng umaga, okay, hindi ka na nakapag-niya na ikaw ay mag-fasting. Sa tingin nyo, okay ba yun? Kasi ang asal naman talaga, ang original naman talaga, before ka palang matulog, nag-i-intention ka na rin talaga mag-fasting kinabukasan. Nga lang, hindi ka lang nakagising. So counted na yun siya. Okay? Katulad ng sinasabi ng mga ulama natin. Okay? Okay. So yun yung mga
Ano yun? Mga kondisyon sa buwan ng Ramadan. Okay. Dito tayo sa sunanus siyam wa adabihi. Yung mga sunna sa buwan ng Ramadan. O kaya yung pag-aayon o sunna. So dito, kabilang dito, yung mga adab sa fitr, sa sunna. Kabilang sa mga sunna na dapat dating malaman, yung ta'jilul fitr, yung pag-break agad ng ating fasting. So, i-break natin agad yung ating fasting. Hindi yung ihintay pa tayo ng matagal bago tayo mag-break ng fasting. Okay? Sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la zala an-nasu bi khairin ma ajjala al-fitr, o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanatili, sabi niya, nasa kabutihan yung mga mu'min hanggang sa ma-ajjala al-fitr, dahil sa pag-break nila agad ng pag-fast nila. Okay? So yan. So maraming hadith, ito, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Okay? So, kapag tayo ay magbe-break ng ating fast, ay i-break natin agad, inshallah. Ganon din kung ikaw ay yung nag-aadhan, mag-break ka muna, bago ka mag-adhan. Okay? So, ano ba yung sinasabi natin kapag tayo ang break ng fast? Sa ulo natin? Sa ulo natin, ha? Zahabad dama, وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ibig sabihin ng zahabad dama, umalis na, napawi na ang uhaw, wabtallat al-uruq, nabasa na yung ating mga ugat, wasabat al-ajr. Ibig sabihin, sure na ang gantimpala, inshallah. So ito ay sikapin natin sa uluhin, inshallah. So inshallah, ipagpapatuloy natin next week, inshallah. At kung mayroon kayong mga tanong, inshallah, pwede kayong barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Sino may tanong? May may lecture ngayon online sa mga sheikh sa Palawan din, pero nag-aaral din kasama namin dyan. The Greatest Love. Pero sinend ko ata sa GC, tingnan ninyo, mayroong link dyan. The Greatest Love. Ano? Kaiba yun, ha? Parang